Ako po ay naniniwala na yung mga ganitong issue ay dapat hindi talaga mamatay. Dapat talaga ay tandaan natin kung paanong winaldas ng isang kuno ay leader ng ating bansa ang pera ng taong bayan. Okay? Wala pa rin kasing maliwanag na eksplanasyon etong kampo ni Sara Duterte. So, dito sa year-ender na tinatawag, binalikan ng isang media etong 125 million na confidential funds ni Sara Duterte na nagastos lang in just 11 days. Matakin nyo tumatak sa isipan ng mga kababayan nating nag-iisip ng tama. Okay? Na, naku po, ang tindi neto, 11 days. Ito nga yung tinatawag nila na mukhang pinakamalaki daw na regalo na natanggap na si Sara Duterte ngayong Kapaskuhan. Okay? At noong nakaraang taon. Mantakin nyo kasi 11 days na ginastos yung 125 million, ang ibig sabihin din, 11 million in a day. Diba? So yan po ang pinaka-report na dapat ay alalahanin natin. Dapat hindi natin makalimutan pagdating ng election. Dahil alam naman ng mga kababayan natin na itong si Sara Duterte talaga, ang kuno, okay, ngayon pa lang ay naghahanda na sa pagtakbo nga sa pagka-presidente. Kung sino man yung kanyang magiging kalaban, nako, siguradong lamang na yon dahil sa mga ganitong issue nga na si Sara Duterte. Hindi rin lingid sa kaalaman ng marami sa atin na lalong bumabagsak ang kanyang ratings. Kaya good luck. Buti na lang talaga na andyan yung issue na yan. Buti talaga may nagbusisi sa issue ng 125 million na confidential funds noong 2022. Anyway, COA exposes Duterte's pre-election for confidential fund. Maganda ito, maganda yung sinabi dito na in the middle part of 2023, Filipinos were shocked. Talagang kabigla-bigla. Talagang kahit sino masashock dito sa ginawang ito or dito sa issue na ito na si Sara Duterte. Filipinos were shocked and furious. Galit ang mga Pinoy. Totoo yon. Galit ang mga totoong kababayan natin or mga kababayan natin na totoong nag-iisip ng tama at may malasakit para sa ating bayan. Pero yung mga kababayan nating oto-oto, okay, at nagmamaang-maangan, wala naman silang masabi dito sa issue na ito. Tahimik yung mga yan. Pero siguro alam nila sa sarili nila na sila ay ginuguyo na rin, na sila ay pinaglololoko na rin. 'Di ba? Okay, so yun. Shocked and furious upon hearing reports that Vice President Sara Duterte spent 125 million confidential or inconfidential funds in just 11 days. Ito po yung confidential funds na kuno ay transfer nga from the Office of the Vice or Office of the President to Office of the Vice President. Yan, huwag natin kalimutan ito. Bukod dito, syempre, alam natin kung gaano karami pa yung mga issues, mga controversy na kinasangkutan na itong si Sara Duterte. So, yan ba ang gusto niyong maging presidente? 'Di ba? Nako, gumising po tayong mga kababayan. Tayong mga Filipinos ay dapat kahit papano yung katangian natin or yung ating abilidad sa pag-discern. Alamin kung alin yung tama, alamin kung alin yung mali. Nako, dapat hindi po natin yan kalimutan. Dahil sa tingin ko, hindi yan nagre-require ng katalinuhan. Common sense ang kailangan. Okay? Para natin ma-identify yung tama at yung mali. Pag mali, naku po ay sang-ayon ka pa rin sa mali. Ang ibig sabihin yan, uto-uto ka na talaga. Kaya good luck.